Ilang beses ka nang nagsumikap, ngunit nararamdaman mo pa rin na sarado ang mga pintuan ng kaunlaran sa iyong buhay. Mayroong isang tahimik na bigat sa iyong puso, isang pagkabigo na walang nakikita, ngunit ito ay kumakain sa iyo mula sa loob. Mahal mo ang Diyos, pinaglilingkuran mo siya ng tapat, ngunit tila nakalimutan niya ang iyong mga pangangailangan sa pananalapi. Paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang partikular na salmo na kapag pinagsama sa isang malakas na pagpapahayag ng pananampalataya ay maaaring maging susi sa pag-unlock ng banal na kayamanan sa iyong buhay? Marahil ay pagod ka nang makitang pinagpapala ang iba habang nanatili ka sa parehong sitwasyon sa pananalapi sa loob ng maraming taon. Nagtatrabaho ka ng tapat na nagbibigay ng ikapu at tumulong sa iba, ngunit parang may hindi nakikitang hadlang na pumipigil sa kasaganaan na makarating sa iyo. Para kang nasa labas na tumitingin sa isang party na dapat kasali ka. This pain is real, kapatid. Ang paghihirap na ito ng pagmamasid sa mga bayarin ay nakatambak ng hindi maibigay sa iyong mga anak ang nararapat sa kanila, ng pangangarap ng isang mas magandang buhay, ngunit palaging nagigising sa parehong limitadong katotohanan. Naitanong mo na ba kung ikaw ay tunay na minamahal ng Diyos? Kung ikaw ay tunay na bahagi ng kanyang mga plano para sa kaunlaran? Ngunit ngayon mayroon akong isang tiyak na salita para sa iyo. Hindi nagkataon na pinapanood mo ang video na ito ngayon. Mayroong isang tiyak na salmo sa Biblia na nagtataglay ng walang kapantay na kapangyarihang makapagpabago kapag ang awit na ito ay binigkas ng may tunay na pananampalataya, na may bagbag na puso sa harap ng Diyos. May makapangyarihang nangyayari sa espiritual na mundo. Nagsisimulang bumukas ang mga pintong nakatatak. Nagsisimulang lumabas ang mga landas na tila nakaharang, hindi ka nagkataon. Kinikilala ng iyong kaluluwa ang pangangailangan nito para sa salitang ito. Alam ng iyong espiritu na dumating na ang oras para sa iyong kalayaan sa pananalapi. Ngunit hindi ito sa pamamagitan ng mga magic formula o walang laman na salita. Ito ay sa pamamagitan ng isang tunay na kaugnayan sa isa na nagtataglay ng lahat ng ginto at pilak. Kung handa ka nang tanggapin ang paghahayag na ito ng may pananampalataya, i-type ang mga komento. Tinatanggap ko ang kasaganaan ng Diyos para sa akin. Ang pahayag na ito ay nagpapagana ng isang bagay na makapangyarihan sa espiritual na mundo, at tayo ay magkakaisa sa panalangin para sa iyong pagbabago sa pananalapi. Ihanda ang iyong puso dahil kung ano ang malapit mong matuklasan ay maaring ang eksaktong hinahanap mo sa iyong pinakamalalim na mga panalangin. Ang paghahayag na ito ay nagbago na ng buhay, nagbukas ng mga pinto na tila imposible at binago ang mga kwento ng kakapusan sa mga patutuo ng kasaganaan. Ang awit na inilagay ng Diyos sa aking puso upang ibahagi sa iyo ay ang awit 78, versikulo 23 hanggang 12. Ito ang isa sa pinakamahalagang kayamanan sa kasulatan pagdating sa banal na paglalaan. Sinasabi nito, "Gayon may inutusan niya ang mga ulap sa itaas at binuksan ang mga pintuan ng langit, nagpaulan siya ng manna upang kanilang kainin at binigyan sila ng butil mula sa langit. Kinain ng tao ang pagkain ng mga anghel, pinadala niya sila ng pagkain ng busog. Pinahihip niya ang hanging silangan sa langit at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang hanging timog." Napagtanto mo ba ang lalim ng talatang ito? Hindi lamang naglaan ng Diyos, binuksan niya ang mga pintuan ng langit. Ang pananalitang ito ay nagsisiwalat ng isang pambihirang bagay tungkol sa katangian ng banal na paglalaan. Kapag pinili ng Diyos na pagpalain, walang kakapusan sa kanyang kamalig, walang limitasyon sa kanyang mga mapagkukunan. Ang mga pintuan ng langit ay nabuksan ng husto, ngunit narito ang lihim na kakaunti lamang ang nakakaunawa. Kung paanong binuksan ng Diyos ang mga pintuan ng langit para sa Israel sa ilang, nais niyang buksan ang parehong mga pintuang iyon para sa iyong buhay. Ang parehong Diyos na nagpaulan ng manna mula sa langit, na naglaan ng higit sa karaniwan para sa isang buong bayan, ay gustong magbigay para sa iyo sa hindi pangkaraniwang mga paraan. Ang deklarasyon ng pananampalataya na kasama ng awit na ito ay ito: Panginoon, kung paanong binuksan mo ang mga pintuan ng langit para sa iyong mga anak sa disyerto, buksan mo ang mga pintuan ng kasaganaan para sa aking buhay. Ipinapahayag ko na tinatanggap ko
ang makalangit na probisyon na inihanda mo para sa akin. Naway mahayag ang banal na kasaganaan sa bawat lugar ng aking buhay upang ako ay maging daluyan ng pagpapala para sa iba. Ito ay hindi isang magic formula, ngunit isang panalangin batay sa salita ng Diyos. Ito ay isang deklarasyon na iniayon ng iyong puso sa kalooban ng makalangit na, Ama, kapag nananalangin ka ng may tunay na pananampalataya batay sa mga pangako ng banal na kasulatan, pinapagana mo ang makapangyarihang espiritual na mga prinsipyo. Ngunit, para magbunga ang paghahayag na ito sa iyong buhay, kailangan mong maunawaan, hindi lamang kung ano ang ipahahayag, kundi kung paano ilalapat ang mga banal na alituntuning ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kailangan mong maunawaan ang puso ng Diyos sa likod ng pangakong ito at kung paano iposisyon ang iyong buhay upang matanggap ang kasaganaan na idong sa isang napapanatiling at pinagpalang paraan. Kailangan kong ibahagi sa inyo ang isang kwentong nagpabago sa aking pagkaunawa sa awit na ito. Ito ay tungkol sa isang babaeng nagngangalang Elena mula sa Makati City. Siya ay isang solong ina. Nagtatrabaho bilang isang nurse sa dalawang magkaibang ospital upang suportahan ang kanyang 3 anak. Ang mga gabi ay maikli, ang mga araw ay mahaba, ngunit ang pera ay hindi sapat. Umabot si Elena sa punto ng pagtatanong kung talagang nagmamalasakit ang Diyos sa kanyang sitwasyon. Nakita niya ang mga kasamahan na nakakakuha ng mga promosyon. Ang mga kapitbahay ay bumibili ng mga bagong bahay, ngunit ang kanyang buhay ay parang walang pag-unlad. Dumating ang mga bayarin sa tamang oras, ngunit hindi dumating ang mga pagtaas. Siya ay nagdasal at nag-ayuno, ngunit nadama na ang kanyang mga panalangin ay tumama sa kisame at tumatalbog pabalik. Isang madaling araw, pagkatapos ng isang partikular na mahirap na paglilipat, lumuhod si Elena sa maliit na altar sa kanyang tahanan at sumigaw, Diyos, kung ikaw rin ang nagbukas ng mga pintuan ng langit sa disyerto, buksan mo ang mga pintuan ng kasaganaan sa aking buhay. Nagtitiwala ako sa iyo, ngunit kailangan kong makitang gumagana ang iyong kamay. Hindi niya alam ito, ngunit ipinapahayag niya ang mismong mga prinsipyo ng awit 78. Pagkaraan ng 3 linggo, nakatanggap si Elena ng hindi inaasahang alok. Isang pribadong klinika ang nag-alok sa kanya ng isang posisyon sa pangangasiwa na may 3 beses na mas mataas na sweldo. Ngunit hindi ito tumigil doon. Noong buwan ding iyon, isang malayong kamag-anak ang nag-iwan sa kanya ng hindi inaasahang mana at ang apartment na inuupahan niya sa loob ng maraming taon ay ibinibenta na may mga espesyal na kondisyon para sa matagal nang nangungupahan. Sa loob ng 6 na buwan, ganap na nagbago ang buhay ni Elena. Hindi dahil sa swerte o nagkataon, kundi dahil natuto siyang ipahayag ang mga pangako ng Diyos. Nang may tunay na pananampalataya, naunawaan niya na ang parehong Diyos na naglaan sa disyerto ay patuloy na naglalaan ngayon. Kung naantig ang iyong puso sa kwento ni Elena at nalaman mong nais din ng Diyos na baguhin ang iyong sitwasyon, ipahayag sa mga komento. Ang mga pintuan ng langit ay nagbubukas sa aking buhay ngayon. Ang propetikong pahayag na ito ay may kapangyarihang buhayin ang banal na pakay sa inyong mga kalagayan. Ang sikreto sa likod ng pagbabagong anyo ni Elena at ng marami pang iba na nakatuklas ng prinsipyong ito ay nasa pag-unawa sa puso ng Diyos na ipinahayag sa awit na ito. Kapag sinabi ng teksto na ang Diyos ay nag-utos sa mga ulap sa itaas, ipinapakita nito sa atin na ang paglalaan ng Diyos ay hindi nakadepende sa makalupang mga kalagayan. Ang Diyos ay may mga mapagkukunang lampas sa ating likas na pangunawa. Madalas nating nililimitahan ang Diyos sa ating pananaw bilang tao. Sa tingin namin ay maaari lamang niyang pagpalain tayo sa pamamagitan ng pamilyar na paraan, isang pagtaas, isang promosyon, isang matagumpay na pakikipagsapalaran sa negosyo. Subalit isinisiwalat sa atin ng awit 78 na ang Diyos ay may makalangit na mga paglalaan na maaaring mahayag sa lubusang di inaasahang mga paraan. Kapag ipinahayag mo ng may pananampalataya na ang mga pintuan ng langit ay nagbubukas sa iyong buhay, inihahanay mo ang iyong sarili sa saganang kalikasan ng Diyos. Kinikilala mo na hindi siya nalilimitahan ng iyong kasalukuyang mga kalagayan. Ipinapahayag mo na ang parehong kapangyarihan na nagpakain sa Israel sa ilang ay maaring makatugon sa iyong mga pangangailangan. Ngunit narito,
ang isang pangunahing prinsipyo. Ang biblikal na kaunlaran ay hindi kailanman makasarili. Sinasabi ng teksto na ang Diyos ay nagbigay ng pagkain ng buo. Hindi lang sapat ngunit sagana. At bakit? Upang matupad ng Israel ang layunin nito bilang piniling bansa. Gayon din, kapag binuksan ng Diyos ang mga pintuan ng kaunlaran sa iyong buhay, ito ay upang ikaw ay maging daan ng pagpapala. Ang salitang ito ay nagdudulot na ng pagbabago sa maraming buhay at naniniwala ako na ang iyong buhay ay magbabago rin simula ngayon. Kaya iwanan ang iyong tulad ngayon bilang isang pagpapahayag ng pananampalataya. At kung hindi ka pa nakasubscribe, kumonekta sa kilusang ito. Dito makikita mo ang mga paghahayag na maglalapit sa iyong puso sa Diyos at ilalagay ang iyong buhay sa sentro ng kanyang kalooban. Ang tanong ngayon ay, paano mo inilalagay ang iyong buhay upang matanggap ang makalangit na kasaganaan na ito? Paano mo ihahanda ang iyong puso na maging tapat na katiwala ng mga pagpapalang gustong ibuhos sa iyo ng Diyos? Paano mo mapapanatili ang balanse sa pagitan ng pag-unlad at pananatiling mapagpakumbaba sa harapan ng Panginoon? Ang unang susi sa pagpoposisyon ng iyong sarili para sa biblikal na kaunlaran ay ang pag-unawa sa prinsipyo ng pangangasiwa. Sa awit 78, makikita natin na ang Diyos ay naglaan ng sagana, ngunit may inaasahan na gagamitin ng Israel ang probisyong ito upang matupad ang kanilang tungkulin bilang piniling bayan. Kapag ipinagdarasal mo na mabuksan ang mga pintuan ng langit sa iyong buhay, gumagawa ka ng espiritual na pangako. Sinasabi mo sa Diyos na gusto mong maging tapat na tagapangasiwa ng mga pagpapalang inilalagay niya sa iyong mga kamay. Nangangahulugan ito na ang iyong kaunlaran ay hindi kailanman magiging para lamang sa iyong sariling kapakinabangan, ngunit upang maging isang instrumento ng kabutihan sa lupa. Maraming tao ang nananalangin para sa kaunlaran, ngunit hindi espiritual na handang tanggapin ito. Ang kayamanan na walang karakter ay maaring maging isang bitag. Ang kasaganaan na walang karunungan ay maaring humantong sa pagkawasak. Sa makatuwid, bago buksan ng Diyos ang mga makalangit na pintuan, gumagawa siya sa ating mga puso upang ihanda tayo. Tanungin ang iyong sarili, kung triplehin ng Diyos ang iyong kita bukas, ano ang iyong unang aksyon? Kung may $1,000,000 na pagkakataon sa negosyo, ano ang magiging reaksyon mo? Kung nakatanggap ka ng hindi inaasahang mana, ano ang iyong mga plano? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay nagpapakita ng kalagayan ng iyong puso tungkol sa kasaganaan. Ang lalaki o babae na inihanda para sa biblikal na kasaganaan ay isa na nagpapakita ng katapatan sa maliliit na bagay. Ito ay isa na nakakatulong na sa iba kahit limitado. Isa itong nagpaparangal sa Diyos sa kanilang pananalapi kahit na sila ay kakaunti. Isa itong gumagawa ng may kahusayan kahit na hindi dumarating ang pagkilala. Minamasdan ng Diyos kung paano mo pinangangasiwaan ang kung ano ang mayroon ka na bago ipagkatiwala sa iyo ang higit pa. Nakikita niya kung paano mo tratuhin ang iba kapag may problema ka. Alam niya ang iyong iniisip kapag nakikita mong pinagpapala ang iba. Ang iyong espiritual na paghahanda ay kasing halaga ng iyong pagpapahayag ng pananampalataya. Ang pangalawang susi ay ang pag-unawa sa oras ng Diyos. Sa ilang, naranasan ng Israel ang parehong kakapusan at kasaganaan. May mga panahon ng taggutom at mga panahon na nahulog ang pagkain mula sa langit. May mga panahon ng pagkauhaw at mga oras na umagos ang tubig mula sa bato. Itinuturo nito sa atin na ang buhay Kristiyano ay may mga panahon at bawat panahon ay may layunin. Marahil ay dumadaan ka sa isang panahon ng maliwanag na kakulangan. Marahil ay nararamdaman mo na ang iyong mga panalangin ay hindi sinasagot sa paraang iyong inaasahan. Ngunit unawain, maaaring inihahanda ka ng Diyos para sa isang panahon ng hindi pangkaraniwang kasaganaan. Maaaring pinalalakas niya ang iyong pananampalataya, pinauunlad ang iyong pagkatao, inihahanda ang iyong puso na tiisin ang mga biyayang darating. Kapag sinabi ng teksto na ang Diyos ay pinaihipanghanging silangan sa langit at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay dinala ang hanging timog, ipinakikita nito sa atin na kinokontrol niya ang mga panahon. Ang hangin ay kumakatawan sa mga pagbabago, bagong panahon. Maaaring baguhin ng Diyos ang iyong panahon ng pananalapi sa isang kisap mata kapag handa ka na.
Ngunit narito ang isang makapangyarihang prinsipyo. Ang iyong saloobin sa panahon ng paghahanda ay tumutukoy sa haba ng iyong panahon ng kasaganaan. Kung mananatili kang nagpapasalamat kahit sa hirap, kung pinananatili mo ang pananampalataya, kahit wala kang nakikitang resulta, kung patuloy kang magiging bukas palad kahit nakakaunti ka, ikaw ay kwalipikado para sa mga walang hanggang pagpapala. Kung ikaw ay nasa panahon ng paghahanda, ngunit naniniwala na ang Diyos ay gumagawa para sa iyo, ipahayag sa mga komento. Nagtitiwala ako sa perpektong oras ng Diyos para sa aking kaunlaran. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng espiritual na kapanahunan at iniayon ang iyong puso sa mga layunin ng Diyos. Tandaan, ang parehong Diyos na nagpahintulot sa Israel na dumaan sa ilang ay ang parehong Diyos na nagbukas ng mga pintuan ng langit sa kanila. Ang iyong kasalukuyang mga paghihirap ay hindi katibayan ng banal na pag-abandona, ngunit paghahanda para sa mga pagpapala na hindi pa maiisip ng iyong isip. Ang ikatlong pangunahing susi ay ang pag-unawa sa kapangyarihan ng aktibong pasasalamat. Sa awit 78, pagkatapos ilarawan ng kamanghamanghang mga paglalaan ng Diyos, naalaala ng salmista kung paano tumugon ang mga tao. Ang ilan ay nagpapasalamat, ang iba ay nagreklamo. Natukoy ng pasasalamat kung sino ang patuloy na tumanggap at kung sino ang nawalan ng mga pagpapala. Ang aktibong pasasalamat ay hindi lamang pagpapasalamat sa kung ano ang mayroon ka na, kundi pasasalamat ng maaga para sa kung ano ang inihahanda ng Diyos. Ito ay pagkilala sa kanyang kabutihan bago pa man makita ang mga resulta. Pinupuri nito ang kanyang katapatan kahit na hindi nagbabago ang mga pangyayari. Kapag bumuo ka ng mindset ng pasasalamat, may makapangyarihang mangyayari sa iyong pananaw. Nagsisimula kang makakita ng mga pagkakataon kung saan nakita mo lamang ang mga hadlang. Nagsisimula kang makilala ang mga pintuan na bumubukas kung saan nakita mo lamang ang mga dingding. Ang iyong espiritual na pangitain ay tumatalas upang madama ang kamay ng Diyos na gumagawa para sa iyo. Maraming tao ang nananalangin sa Diyos na buksan ang mga pintuan ng langit, ngunit palagi silang nagrereklamo tungkol sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Humihingi sila ng kasaganaan, ngunit pinupuna kung ano ang mayroon sila. Nagdarasal sila para sa kaunlaran, ngunit patuloy na pinag-uusapan ang kanilang mga limitasyon. Ang saloobing ito ay sumasalungat sa panalangin at humahadlang sa pagdaloy ng mga banal na pagpapala. Simulan ang pagsasanay ng aktibong pasasalamat ngayon. Magpasalamat sa trabahong mayroon ka kahit maliit ang sweldo. Magpasalamat sa iyong kalusugan kahit na hindi ito perpekto. Magpasalamat sa iyong pamilya kahit na may mga kakulangan nito. Magpasalamat sa bubong sa iyong ulo kahit na ito ay simple. Ang pasasalamat na ito ay lumilikha ng isang kanais-nais na espiritual na kapaligiran para mabuksan ang makalangit na mga pintuan. Tandaan, ang pasasalamat ay hindi isang pagtanggi sa katotohanan, ngunit isang pagkilala na ang Diyos ay mas dakila kaysa sa anumang pangyayari. Kapag nagpapasalamat ka sa kung ano ang mayroon ka, ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos ang higit pa. Ang ikaapat at huling susi ay ang pag-unawa sa kapangyarihan ng patuloy na deklarasyon. Ang awit 78 ay hindi lamang isang makasaysayang salaysay, ngunit isang modelo kung paano kumilos ang Diyos kapag ang kanyang mga tao ay sumisigaw ng may patuloy na pananampalataya. Ang Israel ay sumigaw sa ilang, at ang Diyos ay tumugon sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga pintuan ng langit. Ang iyong deklarasyon ng pananampalataya ay hindi dapat isang beses na bagay, ngunit isang pang-araw-araw na pagtatapat batay sa salita ng Diyos. Tuwing umaga, maaari mong ipahayag, Panginoon, kung paanong iyong binuksan ang mga pintuan ng langit para sa iyong mga anak sa disyerto, buksan mo ang mga pintuan ng kasaganaan para sa aking buhay ngayon. Tinatanggap ko ang iyong makalangit na probisyon sa pangalan ni Jesus. Ang pagpupursige ay hindi desperasyon o pagpupumilit ng laman. Ito ay ang hindi matitinag na pagtitiwala na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ito ay ang katiyakan na siya na nagsimula ng mabuting gawain sa iyong buhay ay kumpleto nito. Ito ay ang pananalig na ang parehong kapangyarihan na gumawa ng mga himala sa nakaraan ay patuloy na gumagana ngayon. Kapag patuloy mong ipinapahayag ang mga pangako ng Diyos, tinuturuan mo ang iyong kaluluwa na maniwala.
Binabago mo ang iyong isip sa banal na katotohanan. Lumilikha ka ng kapaligiran ng pananampalataya sa paligid mo na umaakit ng mga pagpapala ng langit. Nais ng Diyos na gamitin ang iyong buhay bilang isang daluyan ng pagpapala. Ibahagi ang video na ito ngayon sa isang taong kailangang matuklasan ang lihim na ito ng Biblia. Maaari kang maging instrumento na ginagamit ng Diyos para baguhin ang buhay, pinansyal ng ibang tao. Maraming tao ang nakulong sa mga siklo ng kakapusan dahil hindi pa nila natuklasan ang mga prinsipyong ito sa Biblia. Sila ay nananalangin, gumagawa at nagsisikap, ngunit hindi nila alam ang kapangyarihan ng pagpapahayag ng mga tiyak na pangako ng salita ng Diyos. Sa pagbabahagi ng mensaheng ito, nagtatanim ka ng mga binhi ng pagbabago sa buhay ng iba. Naabot na namin ang pinakamahalagang sandali ng salitang ito, ang praktikal na aplikasyon nito sa iyong buhay. Natuklasan mo ang kapangyarihan ng awit 78. Natutunan ang tungkol sa pangangasiwa, naunawaan ang oras ng Diyos, nabuo ang aktibong pasasalamat, at natuklasan ang sikreto ng patuloy na pagpapahayag. Ngayon ay oras na upang isabuhay ang lahat ng ito. Magdarasal ako ng malakas na panalangin para sa iyong buhay at gusto kong sumang-ayon ka sa akin nang may pananampalataya. Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, dinadala ko sa harap ng iyong trono ang mahalagang taong ito na nakikinig sa salitang ito. Alam mo ang kanyang mga pangangailangan, ang kanyang mga paghihirap sa pananalapi, ang kanyang mga pangarap at mga hangarin. Kung paanong binuksan mo ang mga pintuan ng langit para sa Israel sa ilang, buksan mo ang mga pintuan ng kasaganaan sa kanyang buhay ngayon. Naway masira ang mga limitasyon, dumami ang mga pagkakataon, at ibuhos ang karunungan sa pamamahala ng mga pagpapala. Naway maging daan ito ng pagpapala para sa iyong pamilya, komunidad, at kaharian ng Diyos. Naway mahayag ang makalangit na kasaganaan sa bawat lugar ng iyong buhay. Ipinapahayag ko ang pagsira ng namamanang sumpa ng kahirapan. Ipinapahayag ko ang pagwawakas sa mga siklo ng kakapusan. Idineklara ko ang pagbubukas ng mga pinto na hindi kayang isara ng sinuman. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung tinanggap mo ang panalangin ito ng may pananampalataya, mag-iwan ng like bilang pagpapahayag ng pasasalamat. Mag-subscribe sa channel na ito at i-on ang notification bell dahil marami pang makapangyarihang paghahayag ang Diyos para sa iyong buhay sa pamamagitan ng salitang ito. Magugulat ka kung ano ang mangyayari sa iyong buhay pagkatapos ng panalangin ito. May isang partikular na bagay na gustong ihayag ng Diyos tungkol sa iyong kapalaran. Sa pananalapi, nakakaunti lamang ang handang marinig. Mag-click sa video na lumalabas ngayon sa iyong screen dahil nagsisimula pa lang ang iyong paglalakbay sa pagbabago.